Good morning everyone. Group 2 representing Lesson 9, Discipline and Punishment of Inmates and Rehabilitation Program. So start po tayo sa introduction namin. Rehabilitation is a theory of punishment that aims to reform an offender's behavior to prevent future crime. Ito po yung mga theory of punishment na naglalaan para sa ma-reform ang isang offender na ang isang offender's behavior para mapigilan po yung kanilang mga future crimes na balak nilang gawin. So next. Violation, example ng mga violation na pwede nilang gawin or nagawa na nila sa loob ng kulungan po. Participating in sexual acts. Siyempre, common na po yun yung mga sexual interactions po nila sa mga iba pang inmates. Tapos, openly or publicly displaying photographs, pictures, drawings, or persons is engaged in sexual acts, actual masturbation, exhibitions of the genitals, kasasama pa rin po siya ng sexual acts pa rin po. So, next po, giving gifts, selling, or engaging in barter with prison personnel. Ito po yung mga nakikipagpalitan sila ng gamit sa mga kapwa nila, inmate, or ayun po, sa mga mas matataas pa sa kanila. Maligning any religious belief or group. Ayun po yung parang binababoy or binabastos po nila yung ibang paniniwala or yung ibang religion po ng ibang grupo. Rendering personal services to or requiring personal services from fellow inmate. Yun po yung parang gagawin mong utusan yung ibang inmate para lang mapasunod mo sila, parang ina-under mo sila, ganun po. Exchanging his uniform with other inmate or wearing a uniform other than those officially issued to him. Yung mga nakikipagpalitan daw po ng uniform, bawal din daw po yun. Using profane, vulgar or absence language or making loud or unusual noise of any kind. Bawal daw po yung magmura, yung mga masasakit na salita, yung mga unnecessary noise na hindi naman daw po kailangan na sabihin pa. Tapos next, giving a gift to fellow inmates or to the prison administration in general. Ayun, bawal din daw po yung pagbibigay at pagtanggap ng regalo. Next po. Ayun, page ng program. Next naman po dito is yung recreation and sports program. Dito naman po is bibigyan sila ng 1 hour kada araw para magawa nila yung hobby nila tulad ng pagbabasa ng libro. May mga inmates din kasi na gusto pa makapag-aral at namomotivate sila mag-aral. Next naman po dito is yung meron din po ditong sports program. Dito mapa-outdoors and indoors. Mapa-outdoors and indoors tulad ng basketball at volleyball. Nakakatulong din kasi sa kanila yung sport para mabawasan yung stress at tension nila at para mapabuti yung kalusugan ng isip nila dito. Rehabilitation and treatment of inmates. Isa po dito yung educational program. Ang educational program, ang edukasyon ay nagbibigay ng oportunidad sa mga bilanggo na magkaroon ng kaalaman at kakayahan na makagamit nila sa trabaho. Magiging tulay ito para sa mas maliwanag na kinabukasan at mas mataas na responsibilidad ng kanilang tagumpay sa labas ng kulungan. And sunod po yung vocational training. Pinaghahandaan ng ganito pagsasanay ang mga bilanggo na magkaroon ng pagkakakitaan pagkatapos ng kanilang paglaya. Binabawasan din ito ang posibilidad ng pagbabalik nila sa maling landas dahil nagiging mas protektibo sila dito. Sunod naman yung Religious Guidance Values Formation. Ang mga ganitong programa ay mahalaga para sa emosyonal at espiritual na paggaling ng mga bilanggo. Tinutulungan sila makita ang tamang landas sa buhay, magbago at magkaroon ng bagong pananaw. Sunod naman po yung Reactional Program Physical and Sports Development. Ang mga aktibidad na physical tulad ng sports, ehersisyo o simpleng reactional activities ay bahagi ng rehabilitation. Ito ay dinisenyo upang manatili ang kasusugan ng katawan at isip. Bukod pa dito, ang mga ganitong aktibidad ay tumutulong sa pagbababa ng stress at pagpapanatili ng positibong kapaligiran sa loob ng bilangguan. Nakakatulong din ito sa kanilang social interaction. Next naman po yung self-respect. Yung self-respect naman po, matututunan ng mga bilanggo ng pahalagahan ang kanilang sarili sa kabila ng kanilang mga pagkakamali sa nakaraan. Next naman po yung self-confidence. Layunin ng mga programa na matutong maniwala ang mga bilanggo sa kanilang kakayanan na mapatagumpay at harapin ang mga hamon sa buhay, sa loob man o sa labas ng kulungan. Sunod, yung personal dignity. Binibigyan din dito ang bilang tao ang bawat bilanggo ay may dignidad na nararapat na igalang ang pagpapahalaga sa dignidad ay makakatulong sa kanila na kilalanin ang kanilang halaga bilang individual. Last naman po yung sense of responsibility. Sense of responsibility, ito po yung pinagpapahalagan din ng programa ng mga pagbibigay ng mga kaalaman at disiplina ng mga bilanggo upang maging responsibilidad sa kanilang mga kilos at desisyon. Layunin nito ay handa
sila sa mas maayos na pakikibagay sa lipunan. Sa religious program, inmates have the greatest amount of freedom and opportunity to pursue their religious beliefs and practices. Kahit ikaw ay nakakulong o inmate, may karapatan ka o kalayaan na gawin o isagawa ang paniniwala o turo ng relihiyon na sinasamba mo. Like for example, yung mga kapatid nating Muslim, kahit nasa kulungan sila, pwede nilang gawin yung mga pagsasala o pagsabas at pagsasagawa ng Ramadan. Ang sala is dasal sa Muslim. Gawin din po sa mga Katoliko. Next is, it is under the direct supervision of the superintendent of chaplain who must conform to general guidelines of the matter prescribed by the Bureau. Nasa ilalim po ito ng pamahala ng superintendent o chaplain na silang hinirang upang magbahagi ng salita ng Diyos sa mga inmate na dapat nilang sundin ang alituntunin na inutos sa kanilang kawanihan. Para sa ikaayos at isang polisiya lamang ng pamamalakad sa loob. Next is rules, regulations, and policies with regards of the safety of inmates and orderly conduct of affairs of inmates shall apply to all places of worship and religious activities and meeting in jails. Hinggil sa kaligtasan ng mga bilanggo ay dapat may maayos ang pag-implementa ng mga patakaran sa loob ng lugar ng pagsasamba at pagganap sa ibang religious activities at pagpulong sa loob ng kulungan. Ang gawain kaugnay sa pagkilala at pagsalita ng Diyos ay voluntaryo ang kanilang pagdalo sa mga pagpupulong. Dahil, para sa isang bilanggo, nararapat na kilalanin muli at lumapit sila sa Panginoon, humingi ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan na nakamit nila at magbalik loob sa Diyos. Educational program designed to improve the English communication and writing skills such as ability to read and write. High school education designed for a regular high school diploma in coordination with LEPED. Ano daw, yung educational program inmates. Ang edukasyon sa bilangguan ay yung mga aktibidad na pang-edukasyon na nangyari sa loob ng bilangguan. Maaaring kabilang sa mga kurso ang mga pangunahing programa sa literacy, mga programa sa pagkakapantay-pantay sa sekundaryang paaralang edukasyong vocational at edukasyong tersyaryo, ang iba pang mga aktibidad tulad ng mga programa sa rehabilitasyon, physical na edukasyon at mga programa sa sining ay maaari din ituring na isang uri ng edukasyon sa bilangguan. Ang mga programa ay karaniwang binigay na pinamamahalaan at pinopondohan ng sistema ng bilangguan kahit na ang mga bilanggo ay maaaring kailanganin na magbayad para sa mga programa ng distance education. Ang kasaysayan at kasalukuyang mga gawi sa edukasyon sa bilangguan ay lubhang nag-iiba sa mga bansa. May idadagdag lang ako sa educational program English. Sa English, pwede pa rin naman silang mag-aral habang nasa loob sila sa ng kulungan. Pwede rin nila magawa yung mga pwede rin silang makapagtapos. Kaya may tinatawag na secondary at tapos tercera na edukasyon sa loob ng bilangguan. Yun lang. Release from disciplinary cell. The prisoner medical observer shall visit periodically the inmate in the disciplinary cell and shall advise the superintendent. If the punishment shall be determinated on the grounds of a physical or mental health. So, ang medical ng bilangguan ay dapat bisitahin ng inmate na nakakulong sa confinement cell upang makapagbigay ng ulat tungkol sa nangyayari sa inmate. Kung ang parusa ay nakakalumpa sa inmate ay bibigyan nila ito ng regular na medical. Compensation of the inmates. Inmates working on project shall be paid with compensation. Dito naman daw po, yung mga inmates po na nagtatrabaho, mga kagaya po ng mga produkto nila na wallet, mga bag, mga bayong, ganun po. Pag nalalako po nila yun, yung bayad po dun ay napupunta rin po sa kanila bilang kabayaran rin po ng produkto na ginagawa po nila. Wolf or part of the compensation earned by the inmate may be applied to payment of supplies and equipment used or may be forfeited when resulting to misconduct or neglect. Dito naman daw po, ang kabuhong kita po ng mga inmate ay kiniipon po o kinukolekta para makabili pa po ng mga produkto o kagamitan na ginagamit nila sa kanilang project.
Inmates who have savings from their compensation can remit certain amount to their relatives through assistance of prison management. Dito naman daw po, yung mga inmates po na nakipag-ipon ng pera, pwede po nila itong maibigay sa kanilang pamilya para tulong financial na din po, at dito po ay ma-assist po sila ng ating prison management para mabigay po sa pamilya nila yung mga kailangan po nila. Protection of inmate from institutional abuse. An inmate shall be treated with respect and fairness by prison employees. Siyempre, dapat kahit naman po yung mga inmates po natin, dapat tinatato pa rin po natin sila ng may respeto at may paggalang kasi tao pa rin naman po sila. May karapatan pa rin po sila na irespeto natin.